Part 6. Patrick woke up with a hangover. Halos naubos niyang isang bote ng Jack Daniels nang nakaraang gabi para lunurin ang sakit na nararamdaman. Hindi niya alam kung anong iisipin. What really happened? Obviously, nahuli ni Joanne ang ama sa hindi magandang tagpo, kaya ganoon na lamang ang paghihisterya ng babae. Maging ang matanda ay walang magawa para awatin ang asawa. And what about Emily? Bakit ganoon ang reaksyon nito? She acted like she was indeed caught in the act, and she was guilty as charged. Ngayon lang nangyari sa buong buhay niyang makaramdam siya ng ganito katinding paninibugho. At sa ama pa niya, hindi niya kayang isipin kung anong tagpo ang inabutan ni Joanne. Ang maisip pa lang si Emily na nasa bisig ng ibang lalaki ay halos magpawala na sa katinuan niya. To think ay balak niyang sorpresahin ng dalaga kagabi. Balak niyang mag-propose dito. But what happened? Siya ang nasurpresa. No, the right word there was shock. Had he loved the wrong woman? Isang oportunistang kagaya ni Joanne. Hindi niya masisisi ang ama dahil wala itong alam tungkol sa relasyon nila ni Emily. Pero si Emily, pinaibig ba sila nitong mag-ama? Was he deceived by her innocence? Hindi niya matanggap yon. Nagbabad siya sa shower. Pagkatapos kainin ang in-order na pagkain ay nagbihis siya at nagdesisyon na bumalik sa mansyon. He needed an explanation. Kailangan nilang magkaharap ni Emily. Dumiretso si Patrick sa kwarto ni Emily. Kumatok siya ng 3 beses pero walang sumagot at sarado ito. He tried the nursery. Binuksan niya ang pinto. Wala ang dalaga sa loob. Nandoon ay si Clara na hindi malaman kung paano pahintuin ang umiiyak na bata. Nasaan si Emily? Sir, pinaalis po siya ni Ma'am Joanne kagabi. What? Tumaas bigla ang tinig ng binata sa narinig. Nagmamadali siyang lumipat sa kwarto ni Emily. The room was empty. He opened her closet and her drawer. All her personal belongings were gone. Bigla ang pagbangon ng panic. Bumalik siya sa nursery. Nasaan ang gamit ko kagabi? Nandun ang cellphone ko. Nakita niyang itim na bag sa gilid ng pinto. Idenial niya agad ang numero ni Emily. Unattended ito. Kakainis. Sinipa niya ang dingding at nagmamadaling lumabas. Joanne! Malakas na tawag ni Patrick. Kinabog niya ang pinto ng master's bedroom. Lumapit si Clara. Sir, nasa ospital po si Ma'am Joanne. Inatake po sa puso si Sir David kagabi at isinugod sa ospital. What? My God! Parang nayanig ang buong paligid. Sunod niyang tinawagan ang numero ng madrasta. Ilang araw na comatose si David. First heart attack nito. Pero nagdulot yun ng malaking pinsala dito. The next attack was fatal. Hindi man lamang niya nakausap ang ama. Ang huling pag-uusap nila nito sa cellphone ay nang mag-touchdown ng sinakyan niyang eroplano mula Japan. Galing si David noon sa conference sa Subic at kasalukuyan itong may ka-dinner na mga kliyente ng tawagan niya. Nagulat ito dahil hindi nito inaasahan ang maagang pag-uwi niya. Sinabi niya dito na may pag-uusapan sila pagdating nila sa bahay. Kung sinabi niya agad dito noon ang tungkol sa kanila ni Emily, malamang ay hindi niya inabutan ang ganoong tagpo. Hindi sana nangyari ang ganito. Sana'y buhay pa ang kanyang ama. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang pagtaksilan, ang mawala ng babaeng kauna-unahan niyang minahal, o ang bigla ang pagkawala ng ama at may unresolved issue pa sa pagitan nilang dalawa. Nang mailibing si David, ay doon pa lamang sila nagkaharap ng maayos ni Joanne. Ikwento nito kung ano ang dinatnang tagpo ng gabing yon. Sinabi rin ito na may mga mamahaling alahas na nakita sa mga gamit ni Emily. Kinumpirma naman yun ni Clara na siyang nag-ayos ng gamit ng dalaga. Saan ko makikita si Emily? Hindi ko alam. Nasaan ang resume niya? Saang agency mo siya nakuha? Nag-apply lang siya dito ng diretsyo at naitapon ko ng resume niya noon pa. Bakit kailangan mo pang hanapin ang babaeng yon? Hindi mo alam ang pagkatao niya. Alam mo bang buo niyang pangalan? Natigilan siya doon. Ano nga bang alam niya tungkol kay Emily? Wala. He planned to propose to a complete stranger. Hindi mo siya dapat pinaalis. I hired her. She was not just your nanny. And you know that. Ako lang ang may karapatang magsabi kung kailan siya aalis ng bahay na ito. Siya ang dahilan ng pagkawala ng papa mo. Kapag napatunayan ko yan, ako rin na magpapasya kung anong dapat gawin sa kanya. Ibigay mo sa akin ang buong pangalan niya at ang probinsyang pinanggalingan niya. Seryosong saad ni Patrick.
Almost 3 years later. Mula nang mawala ang ama ni Patrick ay siya na ang pumalit sa pwesto nito bilang Chief Executive Officer ng De Torres Motors Incorporated. Pag-aari yun ng pamilya ng kanyang inang si Marie De Torres. Dealer siya ng cars and construction vehicles sa bansa. May 4 na branches sila sa loob ng Metro Manila and the rest ay sa malalaking syudad sa Luzon. Sir Patrick, nandito na po si Mr. Pascual. Boses ng sekretarya mula sa intercom. Send him in. Good morning, Mr. De Torres. Nag-angat ng tingin si Patrick. Tumayo siya at kinamayan ng bagong pasok. Good morning, Mr. Pascual. Just call me Francis. Natutuwa ako na napili ng company niyo ang Pascual Enterprises out of other big machine shops here in Olongapo City. I found out that Pascual is a sister company of Falcon Machine Works, nakilala sa buong Central Luzon. Indeed, I'm glad to meet you, Mr. De Torres. Patrick, pagtutuwid niya dito. Sa kalkula niya ay ilang taon lamang ang tanda ng kausap sa kanya. Sa ayos nito ay halatang isang respetadong tao. Hindi na siya magtataka na sa edad nito ngayon ay isa na rin itong successful businessman na katulad niya. I will only be here once in a while. Ang manager ng branch na itong makakausap mo sa lahat ng transactions. Matapos pag-usapan ng detalye ng bagong shift na surplus trucks, ay nagpaalam na si Francis. Why don't you join me for lunch? Patrick invited. Some other time na lang, may kasama akong mag-ina. Nice meeting you again. Pagkatapos magkamay ay lumabas na ang lalaki. Niluwagan ni Patrick ang suot na tie at inililis ang manggas ng suot na polo. Lani, I will be out for lunch. Tutuloy na ako sa auction sa Subic afterwards. Pasakay na ng kotse si Patrick nang mapansin ng paglabas ni Francis mula sa isang salon sa kabilang daan. Karga nitong isang batang babae na panay ang halik sa pisngi nito. Sa likod ay isang katamtamang taas na babae. Magbabawi na sana siya ng tingin, pero nang inakbayan ni Francis ang babae ay lumitaw ang mukha nito. Sunod-sunod ang kabog ng puso ni Patrick, hindi inaalis ang tingin sa babae, na ngayon ay patawid na ng daan at papunta sa SUV na nakaparada malapit sa kinaroroonan niya. Mabilis siyang pumasok sa loob ng sasakyan at muling sinundan ng tingin ng tatlo. Hindi siya maaaring magkamali. It was Emily. Medyo nagkalaman ng pisngi at katawan nito. Gone was the innocent look. Ngayon ay isa itong larawan ng mature and smart woman. Inililipad ng hangin ng mahaba nitong buhok na naging prominente ang kulay na brown sa ilalim ng sinag ng araw. Ang pisngi nito ay lalo pang namula sa init ng araw. Hindi na niya napansin kung gaano katagal niyang pinigil ang hininga. Natauhan lamang siya nang makaalis sa sasakyan ng mga ito. Francis Pascual. Mahinang bulong ni Patrick. Umalingaw-ngaw sa isip ang tinig ni Emily ilang taon na ang nakaraan. Hello Francis, I miss you. Take care. I love you. Ito ang kausap ni Emily sa cellphone noong araw na yon. Sa buong durasyon ng pinagsamahan nila ng babae ay may relasyon ito kay Francis. Sa tansya niya ay nang umalis si Emily sa mansyon ay kay Francis ito umuwi. All these years ay umaasa pa rin siyang mahahanap ang babae. Sa kabila nang wala siyang alam kundi ang pangalang Emily at ang malaking probinsya ng Nueva Ecija na napilitang ibigay ni Joanne noon. Talagang hindi pala ito makikita ng mga taong inutusan niyang maghanap dito dahil nasa malayong bayan ito ng Zambales. Sa piling ng Francis na yon. Minsan pang pinagmasdan ni Emily ang sariling refleksyon sa salamin. She was wearing a black dress. Simple lang ang cut nito na hapit sa kanyang katawan. Halter at litaw ang kalahati ng kanyang likuran. Ang haba ay sakto lang na umabot sa kanyang tuhod, exposing her shapely legs. Sabi ni Francis, walang bakas ng pagdadalang tao na makikita sa kanya. Lalo lang daw nagkahugis ang katawan niya matapos niyang ilabas si Amelia. Katulad ng kasunduan nila ay tinapos niya ang kursong business management. Pagkapanganak niya, hindi siya pinayagan ni Francis na magtrabaho. Katwiran nito ay kaya sila nitong buhaying mag-ina. Kailangan ba talaga akong sumama sa party na yan, Francis? You must, darling. Eat their hearts out kapag nakita nila ang date ko. Francis stared at her with so much affection. Marami ng tao sa bulwagan nang dumating sila. Grand opening ng branch ng motor sa Zambales. At isa si Francis na mahigpit na pinagbili ng dumalo. Ang machine shop nito ay ka-tie up ng nasabing kumpanya. Ito ang in charge sa service and maintenance ng mga heavy-duty trucks
and construction vehicles na galing sa Japan. Ganoon din sa mga brand new and slightly used cars na binibenta ng mga ito. I'm glad you came, Francis. Sabay na napalingon ng dalawa sa tinig na yon na nagpakabog sa dibdib ni Emily. Kung may sakit lang siya sa puso ay malamang na naging dahilan ito ng cardiac arrest. Parang huminto ang pag-circulate ng dugo niya nang tumambad sa kanyang may-ari ng tinig na yon. Namanhid ang buo niyang katawan. Patrick was so gorgeous in his black Armani suit. Ang dating hanggang balikat nitong buhok ay maikli na ngayon. Pero hindi ito nakabawas sa handsome image ng lalaki. He was ruggedly handsome. And right now, he looked formidable sa suot nito. At sa matiim nitong pagtitig sa kanya, para siyang ginto na inihaw sa lumalagablab na apoy. She was melting. Oh my God, this couldn't be happening. Nangatog ultimo tuhod niya sa nerbiyos dahil sa unexpected na paghaharap nilang muli ng lalaki. Inakay siya ni Francis palapit dito. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ng lalaki. Hindi nakaligtas sa kanya ang paggalawan ng muscle sa mukha ni Patrick. It made her shiver even more. Nag-aalalang nilingon siya ni Francis. Are you okay? I'm a little bit cold, she lied. Inayos ng lalaki ang manipis na shawl sa leeg at balikat niya. Saka siya nito hinapit sa bewang. Nakita niya sumunod ang mga mata ni Patrick sa bawat galaw ng kamay ni Francis. Nang muling dumako ang paningin nito sa mukha niya, ay hindi niya kayang bigyan ng pangalan na nakita niya sa mga mata nito. Mr. De Torres, kinamayan ito ni Francis. I want you to meet Sandra Pascual. Inilahad ni Patrick ang palad na alanganing tinanggap ni Emily. Kung kanina ay nanlalamig ang mga palad niya sa nerbiyos, ngayon ay parang bulta-bultahing kuryente ang nanulay sa ugat niya at mabilis na kumalat sa buong pagkatao niya. Mabilis niyang binawi ang palad ng maramdaman ng mahigpit na pagpisil ni Patrick dito. It's my pleasure to meet you. Bahagya pang yumuko si Patrick sa harap niya. You look kinda familiar to me. Pero sa tingin ko ay napagkamalan lang kita. Sandra, right? Formal ang tinig nito. Familiar? Kung tukuyin siya nito ay parang isa lamang siyang acquaintance in the past. Samantalang walang bahagi ng katawan niyang hindi nito pinahirapan. May kirot siyang naramdaman sa dibdib. Kasing tindi pa rin ang sakit years ago. Enjoy the night. Nang tumalikod ito'y doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Ngani-ngani na niyang hilain si Francis palabas. Pero magtataka ito at ayaw niyang maghinala ang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito pag nagkataon. Ayaw na niyang ungkatin ng mapait na nakaraan. Umupo si Patrick sa binakanting upuan ni Francis. Old habits are hard to break. Niyuko nito ang mga kamay ni Emily na nakapatong sa ibabaw ng mesa. You still play with your fingers when you are tense. Why? Meron bang hindi nalalaman si Francis na ikinatatakot mong matuklasan niya? Francis, nasan ka na? Kung pwede nga lang na bumuntot siya kay Francis hanggang sa loob ng men's room ay malamang nandoon na siya. At kasalukuyang nagpapaypay ng sarili sa harap ng salamin. Abay hindi na ito bumalik. Dapat pala'y nagkulong na din siya sa loob ng banyo. I don't know what you're talking about. She tried hard na hindi pumiyok. Sino bang lalaking ito para makaramdam siya ng ganito dito hanggang ngayon? Keep on pretending. Katulad ng pagbabalat kayong ginawa mo noon. Kumunti ko nang isiping na malikmata lang ako nang makita kita. If not only for your big scar. Dumako ang mga mata nito sa kanang balikat niya. At marami pa akong palatandaan para patunayang ikaw at ang Emily na nakilala ko ay iisa. Ako nga ang Emily na yon. I won't deny that. Yeah, you were always honest nga pala, di ba? Itinago mo lang naman ang tunay mong pagkatao noon. Ni hindi ko nga alam kung saan ka galing. Were you interested? Ni minsan ba'y pumasok sa isip mong alamin ang detalye ng pagkatao ko? You never asked me. Because it really didn't matter to me kung sino ka man at ano ka man. Because you were only interested on one thing. She corrected him. Ano pa bang ikinasasama ng loob mo? Nakuha mo naman ang lahat ng gusto mo sa akin. That's unfair, Emily. I treated you well. I thought iba ka sa lahat. That what we had was real. Pero hindi ka na kontento. Katulad ka rin pala ng ibang mga babae. You got me pulled. Kayang-kaya kong ibigay sa iyo ang lahat, Emily. Hindi mo na dapat pinatulan pa ang papa. Pinaglaruan mo lang kaming mag-ama.
And my father died of a heart attack because of you. Nabigla siya sa nalaman. Hindi ko ginusto ang nangyari sa iyong ama. Maybe. Pero may kasalanan ka pa rin na dapat mong pagbayaran. Alam pa ni Francis na habang nasa malayo siya ay gumagawa ka ng milagro? Alam ba niya ang tunay mong pagkatao? Huwag mong idamay si Francis sa nangyari. Alam ba niya ang mga kataksil ang ginawa mo sa kanya? Siguro naman Pero alam ba niya na ako lalaking yun na unang umangkin sa'yo? She was confused and mad at the same time. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito na ipaalala sa akin ng mga kahibangan ko at kung paano niya akong tinalikuran ng gabing yon. At iniisip pa nito na may relasyon kami ni Francis. Gusto niyang humalakhak to the highest level. Why not? Not a bad idea at all. Watch your mouth, Patrick. Hindi ikatutuwa ni Francis ang mga bagay na yan. Nagbabaga ang mga mata ng binata sa matinding galit. Did you tell? Napabuntong hininga si Emily. Nakikita niya ang hamon sa mga mata nito at halos manginig ang katawan niya sa takot. I don't see a ring, Emily or Sandra, whatever. Hindi ka rin kasama sa list of dependents ni Francis. I will take you back. That I promise you. The threat in his voice was so clear. Bumaba ang tingin nito sa mga kamay niya. Muli ay nahuli nitong pinipisil niya ang mga daliri. That's right. You should be worried. Ngayon pa lang ay isipin mo na kung paano mo haharapin ang bagay na yan. Inipon niya ang lakas ng loob para sagutin ang lalaki. Paano mo babawiin ang isang bagay na kailanman ay hindi naging sayo? Taas noong sabi niya dito. Naggalawan ng muscles ni Patrick sa muka. Nagdaan saglit ang sakit sa mga mata nito at mabilis na napalitan ng galit. Magpasalamat ka na sa ganitong pagkakataong tayo muling nagkaharap, Emily. If not, I will make you mine again right here and right now. Nalayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Bigla ang ginawa niyang pagtayo para lumayo sa lalaki. Kamuntikan pa niya mabangga si Francis na pabalik na sa kanilang mesa. Where are you going? Ang mga mata nito ay natuon kay Patrick. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.